PRRD makakalaya na. Nako po mga kababayan, ito po ang pasabog na makikita po natin at mapapanood natin. ICC, ramdam na ang sanksyon na pinasabog ng Amerika at Israel at ng bansang Russia na si Vladimir Putin. Mga judges po pinapaaresto na at merong sentensya na 15 taon na pagkakakulong sa bansang Russia. So ngayon mga kababayan, ang mga malalaking bansa ay unti-unti nang nagsisikalasan dito sa scumbag na ICC. Nako po mga kababayan ko, merong pasabog ang isang political analyst na taga-Amerika na talagang kitang-kita ang paghina at pagkalusaw, pagkatunaw ng ICC. Nakarma na ang mga ito dahil po sa ginagawa nilang pangingialam sa mga bansa, lalong-lalo na sa mga mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas. Anong ginawa nila kay PRRD? Ginawa nilang trophy. Ginatasan ng ICC. Kasi nga naman, allegedly, ang gobyerno natin ay nagpopondo ng pera para mapanatili si PRRD na ikulong sa dahig. So ngayon, nagyabang ang ICC, trophy natin to. Kayang-kaya nating ikulong si Trump, si Putin at saka si Netanyahu. Ngayon mga kababayan na ito, panoorin nyo ito. Magugulat kayo. Nakarma na talagang ICC. Lulusubin na rin ng Russia yata. Di o mano. Anytime pwedeng kidnapin ang mga taga-ICC dito mga kababayan. Dahil po sa pangingialam sa soberanya ng mga bansa. Heto na po, PRRD. Makakalaya na. Ano pa ba kung matunaw ang ICC, lalaya talaga si PRRD. Ito na po ang pasabog. Maiba na ulit ako ng topic. Si Russian President Vladimir Putin, hinahabol na yung ICC judges. Anong tingin mo dyan, Prof? Kasama si Karim Khan ng International Criminal Court, yung prosecutor na ngayon po ay naimbestigahan dahil po sa mga issue ng sexual abuse. Hindi lang ang Russia actually ang may ruling na aarestuhin nila ang ilan or one of those ICC judges, at even I think the United States mayroon silang imposed na sanctions sa iilang ICC judges. Ang implication kasi ganito. Ibig sabihin, ang ICC is losing ground. Ibig sabihin, the ICC is also losing credibility. Kasi, take note, dalawang Russia is a superpower in terms of military, not necessarily in economics, pero you look at two major powers na hinahabol ang ICC judges. So, makikita natin na actually, ang ICC is losing its ground, and at the same time, nawawalan na rin siya ng credibility. Kasi kung titignan mo, may isang bagong bansa ang gustong umalis, and I think nag-file na sila ng kanilang petisyon na aalis na sila sa ICC, and that's Venezuela. So, ganito may credibility crisis kasi talaga ang ICC, not only now but even before. Pero kasi one thing that you have to remember though, si Putin kasi ay warrant of arrest na inisyu ang ICC, but actually Russia is against it. So syempre, they will do a move against the ICC. On the other hand, ang reason naman ay may kinalaman naman sa investigation ng ICC at sa United States to some extent, and even Israel officials. So may gano'n na laro din ang United States at ng Russia. Pero overall talaga, ang ICC from hindi lang ngayon, even before, may credibility crisis na talaga siya. Kasi ang problema ng ICC, selective justice ang dating niya. Na kapag halimbawa, bansa na medyo mahina, third world, silang achievement, kaya nilang, alam mo yun, pilipitin, katulad ng case ni Tatay Digong, ni former President
Rodrigo Duterte. Pero Netanyahu nagta-travel from one ICC member state Duterte. Pero Netanyahu nagta-travel from one ICC member state to another, hindi nila magawang arestuhin. So, in that alone, former President Duterte ginagawang trophy ng ICC, para lang may masabi siya na, look, mayroon kaming achievement. Look, mayroon kaming tao dito na tinatrial na very popular, not only in the Philippines, but even across the world. So look, Great news. Okay. Today, we can download O yan, makikita nyo talaga. Ang kasi may pagbagsak, ang paghina ng ICC, ang mga bansa, lumalayas na po. Meron talagang credibility crisis ito, mga kababayan. Tignan nyo ang Amerika. Talagang lahat pa ng mga credit cards, mga bank transaction, mga online payment, hindi na magamit. Pati kamag-anak, hindi na makapagbayad, hindi na makapag-withdraw. Basta, wala na. Yung kanilang mga online transaction, mga bangko, sa Western Union, wala na. Kahit umorder po sa TikTok, wala na talaga. So talagang lumalabas po mga kababayan, patay na po ang ICC. Kahit anong gawin natin, talagang yung mga bansa na member nito, wala na talaga. Mahinang-mahina na ang impluwensya kasi nga, kita nyo, mga mahihina na bansa ang kanilang binabalasa, iniipit at pinopolitika. Yun naman, allegedly, doon sila kumukuha ng pera for the donation para, ayan, kita nyo PRRD, ginagatasan nila. may mga sanctions na nga. So, ganun yon. Kaya, from before and until now, talagang may credibility crisis siya. Kasi maraming bansa actually ang ngayon nag-iisip na umalis na sa ICC. The more na mawawalan ng member states ang ICC, the more na mawawalan na yan ng credibility, and at the same time, in a matter of time, baka nga ma-dissolve pa yan if wala na talaga, kung isa-isang mag-aalisan ang member states niya. Pero one thing that you have to remember, na hindi nila naiintindihan na sila din actually, in history, marami silang nagawang human rights violation, pero back up yung ICC na yan. Very happy with ICC. So, ganun yung ganun yung dynamics dyan. So ako, well, pero at the end of the day, we should not be, ang ano ko lang dyan, caveat ko lang, parang reminder lang sa ating mga kababayan, at caveat din, na it's my sanction on the part of Russia. We need to remember na at the end of the day, andyan pa rin yung mga yan, yung mga judges, and yung case ni Tatay Digong is still there. It's standing. So until, siguro pag wala na talagang pondo yung ICC, saka lang siguro yan guguho at hopefully makalabas si former President Duterte. Pero we still have to fight for Tatay Digong, and we still have to continue the advocacy na sana mapalabas na siya at gawan ng paraan. Nagsilbi sa US. He spent 20 years of his diplomatic career sa US at naging Deputy Chief of Mission ng China sa Washington. So, malalim ito, ma'am, sa US tactics at US operations. At siya ang pinadala dito sa Pilipinas. Maganda ang tanong mo, MJ, talaga. Magandang ang tanong. Bakit nga ba siya ang pinadala? When in fact, actually, to be very frank, hindi siya masyadong acquainted sa politics ng Pilipinas, I think, but he will learn because he is the new ambassador to China. And on the other hand, ang expertise talaga niyan is US, United States, and ang Philippine the dynamics ng United States, both politics-wise and even international relation-wise, and of course US-China relation. Kasi matagal nga yan sa United States. So ngayon, pero magaling yan. Very seasoned ambassador, very seasoned na diplomat. I think mabait. Ang alam ko mabait siya, very kind but very firm. And medyo mas malalim ang experience niyan, and when you talk about diplomatic experience. So ngayon, ang magandang tanong mo, MJ,
bakit nga ba ang isang US-China expert at US expert ang pinadala sa Pilipinas at hindi ang isang possible ambassador na mas may orientation sa Pilipinas at mas oriented sa Asia Pacific? Kasi ang United States is North America eh. It's not part of Asia Pacific actually. So bakit nga ba ganon? Kasi po, ang tingin siguro, ang katotohanan kasi dyan, even it's not just China looking at the Philippines, but even the rest of Asia Pacific and even the rest of the world is looking at the Philippines na we are very much under the influence of the United States. So parang mangyayari dyan, so parang siguro itong China, ang ginawa nila, okay, let's send someone who understand the United States so that he can actually better, probably be more effective in dealing with the current regime in the Philippines under Marcos Jr., which is very much under the influence. And to a greater extent, ang tingin kasi sa atin is parang semi-colonial ng Philippines in modern times. So kaya, siguro sa kanila, strategic-wise, it's good to send someone who understands the United States. It's more like, let's talk directly with the patron of BBM rather than to BBM. Opo. You know what? You know what I mean? Parang ganun yung ano niyan eh, ganun yung dating niyan eh. Kasi ako nagtataka talaga, ako sabi ko nung una, bakit siya ang pinadala eh? Sabi ko, marami namang diplomat siguro sila na very oriented and very, and also are experts when you talk about Asia Pacific, and some of them maybe probably are very familiar with the Philippines. Pero bakit ito? So yun yung tapos iniisip ko, ito siguro yon. Yun na-explain ko kanina na, Opo. you know, Pilipinas kasi, ang perspective talaga from outside, hindi lang ng China, but really from even other countries, is the Marcos Jr. administration is heavily under the influence of the United States. And there are a lot of manifestations to it. So if you want to deal with the Philippines at this time under BBM, you need to have someone who is good and very an expert about the United States, or U.S. expert, especially politics and their foreign policy. So Opo. ganun ang. So yan mga kababayan ko, matindi po ito. Ano sinasabi ng komento? Sobrang nakakalungkot ng nangyayari sa ating bansa. Pinamumunuan ng mga sindikato. Lord, save the Philippines. Sabi naman ni Lorena Gilaran, human rights for drug pusher and drug user. No human rights sa mga napagtripan ng mga adik at mga drug lord na pumatay sa mga inosente ng mga bawat ni-rape na trip na mga adik. Matakot sila sa Russia, di yan kontento pag walang gera, yari sila dyan. Naku po. Magdasal na lang tayo kasi yung mga makapangyarihan sa lahat. Magdasal na lang tayo kasi madudurog na ang ICC. Kasi nakarma na sila. Naku po mga kababayan ko. Kitang-kita naman sa video kung ano ang ginawa ng gobyernong bangag kay PRRD. Walang due process, maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. Sabi ni Aliana Syria, halaka. Hindi ginagawang trophy, madam. Pinagkakakitaan, nako po mga kababayan ko, pinagkakakitaan si PRRD para may donasyon sila. Nakakatakot ito at nakakagimbal. Tama yan, i-dissolve na yan, corrupt ICC na yan. Nagsisisi na sila. Mawala na yung mga funds sa donasyon. God answers prayer in due time, God save the Philippines. Makakalaya si PRRD. In short, inutil ang gobyerno ng Pilipinas. Yari kayo. Yes, madissolve, bad karma becomes them. Nako po mga kababayan. Ano masasabi nyo po? Matindi po ang inaabot na karma ng mga ICC. Nakita nyo naman, nagsalita po si Luz Ibanez. Yung si Kimberly Pros. Pero sabi nila, lalaban kami. Nagmamatigas pa. Tignan yung nangyari sa kanila. Anytime, lulusubin ng Russia yan or Amerika. Sabi nga ng Amerika, may yung The Hague Invasion Act. If any of my citizen, the American or the
government personnel. Halimbawa, si Trump hulihin, ipa-aresto. At nandun, meron po silang batas na susugurin ng paggamit ng pwersa militar. Didigmain sila ng Amerika at Israel. Siyempre, magkakampihan at Russia. Isipin nyo, hinatulan yung yung mga ICC na ito na mayayabang ng 15 years na pagkakabilanggo. So, ano masasabi nyo po, mga kababayan ko? Kung inabot nyo ang part na ito, sana po mag-reply po kayo or mag-comment. Re-replyan ko kayo isa-isa. At sabihin nyo po kung anong location kayo, anong mga bansa kayo, saan ba umaabot ang ating video. Mga kababayan, salamat po. Isa pa po, kita nyo naman yung nangyari kay Yusek Cabral. Matindi ang kwento nito. May milagro na nangyayari. Ayaw nilang makita talaga ang tunay na mastermind dito. Okay po. Mag-comment kayo yung masasabi nyo mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. I-click ang subscribe button, notification bell, mag-comment and i-share nyo po ito. Mabuhay. Ako ang inyong gwapong vlogger na si The Wonders Philippines. Thank you.